أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat, at ngayong araw po ang ating pag-usapan ay kabilang po sa mahalagang bagay na ito ang mga bagay o mga gawain na mapapakinabangan ng isang tao kapag siya ay pumanaw na. At itong mga bagay na ito ay narapat na malaman natin dahil lahat tayo ay may mga kamag-anak na sila ay pumanaw na. Kaya ano ba yung pwede nating gawin na upang tayo ay makatulong sa kanila na ito ay mapakinabangan nila, at ganoon din na upang malaman natin ang mga bagay na ito at ito ay maisabuhay natin, at upang ito ay mapakinabangan din natin kahit na tayo ay pumanaw na. Dahil hindi po lingid sa inyong kaalaman ang sinabi ng Allah sa banal na Quran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ang lahat ng buhay ay makakatikim ng kamatayan. Lahat po tayo ay daraan at sasabihan ng mga tao ng inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lahat po tayo ay mamamatay. Darating ang oras na tayo ay sasabihan ng mga tao na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaya narapat po na malaman din natin itong mga bagay na kahit na tayo ay namatay na, ay may mga gantipalat pa rin na dumarating sa atin dahil sa mga gawain ito. At ganoon din na tayo bilang isang mga tao na nabubuhay pa, ano ba yung pwede nating ialay o yung mga pwede nating gawin na mga pagsamba na ito ay darating at mapapakinabangan ng mga kamag-anak natin na sila ay pumanaw na. Ang pinakaunang hadith na nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay sa hadith ni Imam Muslim, na nabanggit dito ang tatlong gawain. Ito ay sigurado na darating sa isang pumanaw na. Kahit na siya ay pumanaw na, darating sa kanya itong gantimpala niya. Nabanggit po sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, Idha mata al-insanu inqata 'amaluhu illa min thalath. Ito nabanggit niya, min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Sa isang hadith na ito ay tatlo po yung tinatawag na nabanggit na gawain na ito ay hindi napuputol. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag namatay ang tao, sa ibang riwaya, idamata ibnu Adam, yung tayo na mga anak ni Adam alaihi salam, ay napuputol yung lahat ng ating mga gawain na mabubuti. Wala na, maliban lamang sa tatlong ito. At ang tatlong ito ay nabanggit, ang pinakauna rito ay sadaqatun jariyah. Ang sadaqa jariyah ay ito yung mga sadaka na patuloy pa rin, kaya nga tinatawag na jariyah. Kumbaga sa tubig ay yung umaagos, ibig sabihin ay nananatili na napapakinabangan ang bagay na ito. Ang sadaqatun jariyah ay katulad halimbawa ng patubig na ito ay palaging napapakinabangan ng mga tao. Yung tinatawag na pagpapatayo ng mga masjid, pagtulong sa masjid, kung hindi kaya na magpatayo ng buong masjid, tumulong sa masjid. Katulad ng madrasa, nakakaayan ay yung sadaqatun jariyah, yung daan na nadadaanan ng mga tao. Ganun din yung mga madrasa, yan ay tinatawag na sadaqatun jariyah. At marami pang iba. Ang ibig sabihin ng sadaqatun jariyah ay ito yung patuloy na napapakinabangan ng mga tao. So ito po ang isa sa mga gawain na kapag ito ay ginawa ng tao, kapag siya ay nabubuhay pa, kapag siya ay namatay na, ay darating sa kanya ang kanyang gantimpala dahil sa tinatawag na mga gawain niya ito na naiwan niya. Ito yung sadaqatun jariyah. Kahit na yung puno na itinayo ng isang tao o itinanim ng isang tao na maraming mga ibon na ito ay nakakasilong dito o nakakakain ng mga tinatawag na mga prutas niya o yung mga halaman, at ganun din yung nakakasilong na mga tao dito ay meron siyang gantimpala doon. Kaya po, habang kaya natin ay tumulong tayo sa tinatawag na sadaqatun jariyah. Yung mga masjid, marami pong nangangailangan sa atin yung pagtulong sa masjid.
yung mga madrasa, yung mga upuan sa madrasa, yung mga kailangan na mayroon tayo maitulong. Hindi ibig sabihin na magpatayo tayo na hindi natin kaya. Gawin natin yung makakaya natin. Maraming paraan pagtulong sa masjid. Kasama yan sa tinatawag na sadaqatun jariyah. Pangalawa, na nabanggit ay yung ilmun yuntafa'u bihi. Ibig sabihin yung kaalaman na ito ay nakapagbigay ng tinatawag na pakinabang sa mga tao. At marami po yan. Papasok po dyan yung halimbawa ang isang tao ay sumulat ng mga libro na ito ay napakinabangan ng mga tao. Siya ay nagturo ng mga tao. Marami po yan. Yung pagtuturo sa madrasa, kaya narapat yung tinatawag na ikhlas natin kapag tayo ay nagtuturo. Kahit na yung pagtuturo lamang ng maliit na mga, maaaring ito ay maliit sa ating paningin. Yung pagtuturo ng pababasa ng Fatiha, Suratul Fatiha, mga bata man o matanda. Alhamdulillah, kabilang sa ako naranasan namin na nung dumating ako dito sa Islamic Center dito sa Taif, ay binigyan na kami ng pag-aaral patungkol sa Suratul Fatiha. Kahit na kami na ay may mga, ibig sabihin ay nakapag-aral kami, hindi ibig sabihin na maalam na, dahil tayo ay patuloy pa rin na nag-aaral at ang kaalaman natin ay napakaliit. Subhanallah. Tinuruan pa rin kami ng bumasa ng tamang pagbasa ng Suratul Fatiha. Sa atin, marami sa atin matatanda na hindi marunong bumasa ng Quran. Kaya sa mga nagtuturo ng Quran, lalo na yung Suratul Fatiha na araw-araw nating binabasa sa ating sala, napakalaking gantimpala yan. Sadaqat, ilmun yuntafa'u bihi, yung kaalaman na nakapagbigay ng tinatawag na tulong sa mga tao. Yung Suratul Fatiha, sa mga anak mo, huwag mong hayaan na ang magturo sa kanila ng kanilang pananampalataya ay ibang tao. Lalo kung ikaw ay may kaalaman. Suratul Fatiha, yung binabasa sa sala, hindi ibig sabihin na hindi natin sila dalhin sa masjid o sa madrasa, pero ang ibig sabihin dito, ikaw ang magulang at nararapat na ikaw ang unang magturo sa kanila ng pagdarasal. Ikaw ang magturo sa kanila ng Suratul Fatiha. Kada binabasa ng anak mo ang Suratul Fatiha, dahil ikaw ang nagturo sa kanya, ay meron kang gantimpala. Ilmun yuntafa'u bihi, kaalaman na nakakapagbigay ng kabutihan, tulong sa mga tao. At tulad ng tinatawag na yung pagbabasa ng Quran, kahit yung pagtuturo natin ng alif ba, ta, tha, jim, yan ang dahilan, nakabasa ang tao ng Quran, nakabasa ang Quran ng tao ng hadith. So, sa'yo nagsimula yung tinatawag na bagay na yan. Kaya napakalaking gantimpala ng mga guro natin na sila ang nagturo sa atin paano bumasa, paano sa pagmamahal sa magulang, paano sambahin ng Allah, paano magdasal, paano mag-ayuno. Napakalaking gantimpala yan. Kaya sino man na nagtuturo ay isipin muna natin dahil hindi naman gaano kalaki ang sahod ng isang teacher sa Arabic. Alhamdulillah, ang BARM ay sinisikap ngayon na mapalaki ang sahod ng mga guro natin sa Arabic. Pero ang isa sa natin dito ay magtuturo tayo yung mayroon tayong ikhlas kay Allah dahil napakalaking gantimpala ito, kabilang ito sa mga gawain na hindi napuputol kapag kahit na namatay na ang isang tao ay dumarating sa kanya yung gantimpala ng bagay na ito. Yung ang pagdada'wa sa mga hindi mananampalataya, may parating mo sa kanila ang dakilang relihiyon na ito, pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Kahit isa lang ang tinatawag na mabigyan mo ng babasahin na malaman nila ang relihiyong Islam at tanggapin nila ang relihiyong Islam, napakalaking gantimpala ito. Ang kanya mga ginagawang kabutihan na meron tayong nakukuha. Ibig sabihin na hindi nababawas sa kanyang gantimpala. Ganon kadakila itong gawain na pagdada'wa, pagpaparating ng relihiyong Islam. May mga tao na hindi nagdarasal. At dahil sa halimbawa yung mga kapatid natin na mga tabligh na dumarating sila sa iba't ibang mga lugar at kanilang ipinaparating ang sala, ang tauhid sa mga tao. Napakalaking gantimpala ito, yung hindi nagdarasal ay nagdasal pagkatapos ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang pagpunta ng mga tao na ito. Alhamdulillah, napakalaking gantimpala ito. Ang mga tao na dati ay gumagawa ng masama ay dahil sa may dumating sa kanya, nagpaalala sa kanya ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay muli siyang nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din yung tinatawag na gumawa tayo ng mga channel sa YouTube, Facebook page, sinishare natin yung tinatawag na kaalaman ng ating mga ulama, mga scholar na mapapagkatiwalaan sa akida o pananampalataya ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, sa paniniwala ng Salafus Saleh. Kung ito ay
ibahagi natin sa mga tao. Meron tayong page, meron tayong mga group na ito ay palagi natin ginagawa natin ito. Ito yung tinatawag na ilmun yuntafa'u bihi, kaalaman na nakakapagbigay tulong sa mga tao. Yung mga kaalaman ng tinatawag na sa fiqh, sa tauhid, sa mga adab Islamiyah. Itong mga kaalaman na ito kabilang sa mga kaalaman na nakakapagbigay tulong sa mga tao. Kaya itong ganito, kahit wala tayong sapat na kaalaman, tumulong tayo sa pagpapalaganap ng mga videos ng ating mga kilala, ng mga kilala yung akida nila na tama, yung mga sheikh natin. At dapat pumili din tayo. Kapag yan ay meron tinatawag na mga bid'a na mga ulama, na aangkin na sila ay mga ulama, meron silang mga ginagawang mga bid'a, ginagawang mga kasinungalingan. Umiwas tayo sa mga tao na ganyan. Nagsasabi na sila ay mga ulama, pero kaya nila magsinungaling sa mga tao para lang makaakit ng mga followers. Iwasan natin yan. Doon tayo sa tinatawag na mga ulama na sila ay sinasabuhay nila ang kanilang mga itinuturo at ganun din yung nasa tamang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah sa paniniwala ng Salafus Salih, dahil sila ng mga sahaba ang tunay na nakaintindi sa paniniwala ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa akida ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya narapat na tayo sa abot ng ating makakaya. Hindi man tayo marunong magda'wa, pwede tayong mag-share, pwede tayong gumawa ng page, pwede tayong sumama sa da'wa. Tumulong tayo sa may tulong natin sa da'wa, dahil ito ay tinatawag na ilmun yuntafa'u bihi, kaalaman na nakakapagbigay ng kabutihan sa mga tao, na kahit namatay na ang tao ay dumarating sa kanya ang kanyang gantimpala. Kabilang din sa nabanggit sa hadith na ito ay waladin salih yad'u lahu, yung pagkakaroon ng mabuting anak, na itong anak na ito ay tinatawag na nagsasagawa ng panalangin para sa kanyang mga magulang. Kaya tayo bilang isang mga anak ay nasabi sa hadith na ikaw ay magiging mabuting anak kung ikaw ay nananalangin sa iyong magulang. Makikita natin sa hadith na ito na waladin salih yad'u lahu, mabuting anak na siya ay nananalangin sa kanyang mga magulang. Kaya wag natin kalimutan ang ating mga magulang na sila ay nabubuhay pa o sila ay namatay na, mas kailangan nila ang ating panalangin. Panalangin natin sila ay patawarin ng Allah. Sila ay tinatawag na mahabag sa kanilang Allah subhanahu wa ta'ala. Papasukin sila sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Patawarin sila sa kanilang mga nagawang kasalanan. Sa ating mga sala, bawat sala natin, magdua tayo para sa kanila. Kahit tayo ay tinatawag na bago matulog, pwede tayo magdua para sa kanila. Magdua tayo sa ating sarili at magdua tayo para sa kanila. Lalo na yung mga kamag-anak natin, mga magulang natin, na sila ay pumanaw na dahil mas kailangan nila yung panalangin natin. Dahil naputol na ang kanilang mga gawain at kabilang sa mga dumarating sa kanila ay ang ating mga panalangin. Kaya tumulong tayo sa panalangin. Huwag natin kalimutan ang mga magulang natin, mga kapatid natin, kamag-anak natin, kaibigan natin. Sila ay pumanaw na sa ating mga panalangin. Yan ay kabilang sa mga hadith na nabanggit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kahit namatay na ang tao ay dumarating sa kanya yung kanyang tinatawag na ang gantimpala dahil sa panalangin ng kanyang anak na mabuting anak. So dito po makikita natin yung tatlong bagay na darating sa kabilang buhay, yung kahit sa ating mga libingan, yung gantimpalan niya kahit tayo ay pumanaw na. At nabanggit natin kanina, yung una yung sadaqatun jariyah, yung ilmun yuntafa'u bihi, kaalaman na makakapagbigay ng tulong, at saka yung sadaqatun jariyah, yung napapakinabangan ng mga tao, at saka yung paghingi ng panalangin ng yung anak sa iyo bilang isang magulang. So dito po makikita natin yung hadith na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kanina, nabanggit din sa hadith na tunay na ang tao, isang tao ay darating sa kabilang buhay na sa kanyang paraiso, na itataas ang kanyang antas sa paraiso. At sasabihin ng tao na ito na saan ito nanggaling? Saan ito nanggaling itong gantimpala na binigay sa akin? At sasabihin sa kanya na bistighfari waladikalak. Ibig sabihin ay sa pamamagitan ng panalangin ng iyong anak. Kaya ngayon ay itinataas ang antas ng magulang sa kanyang paraiso. Ito po ay nabanggit sa hadith ni Ibn Majah. At dito po makikita natin na mayroon ding mga bagay, na ibang mga bagay na pinahintulutan sa Islam, na tayo na nabubuhay, na pwede nating gawin na gawain para
mapakinabangan ng mga kamag-anak natin, mga magulang natin, mga kaibigan natin, anak natin, asawa natin sa kanila kahit sila ay nasa libingan na. So dito po, ang una ay yung tinatawag na as-sadaqah, yung pagbibigay ng tinatawag na sadaqah. Nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroong dumating sa kanya na isang lalaki at sinabi niya na ang nanay ko ay namatay na, biglaan ang pagkamatay niya, at sa pag-akala ko na kung siya ay makakapagsalita ngayon ay siya ay magbibigay ng sadaqah. Magpapayo ng sadaqah, magbibigay siya ng sadaqah. Sinabi na kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ako ba ay magbibigay ng sadaqah para sa kanya? Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ikaw, naam, ikaw ay magbigay ng sadaqah para sa kanya. Ito po ay naiulat sa hadith ni Imam Bukhari. So dito po makikita natin na pwede tayong magbigay ng sadaqah. Ito man ay sadaqatun jariyah o ito man ay sadaqah para sa ating mga magulang. Halimbawa, tayo ay bumili ng Quran, ilagay natin sa masjid at ito ang intensyon natin ay para ang reward nito ay sa ating magulang. Ganun din yung mga mayroong nangangailangan na isang ulila na pwede tayong magbigay sa kanila ng buwanan na gastos nila o kaya ay magbigay tayo ng kaya natin at ang ating intensyon ay ang biyaya nito ay para sa tinatawag na sadaqah para doon sa magulang natin na pumanaw na o yung kamag-anak natin na pumanaw na. Ganun din yung pagpapatayo ng masjid. Magpatayo tayo ng masjid at ang ating tinatawag na intensyon ay ito ang gatipalan nito ay sadaqah para sa aking magulang o kaya ay para sa aking tinatawag na asawa o kapatid na sila ay pumanaw na. Dito po sa sadaqah na ito, pwede po pati yung pagpapakain sa mga mahihirap. Magpakain tayo sa mga mahihirap at ang ating intensyon ay ito ay sadaqah ng ating kamag-anak na pumanaw na. Pwede, pinapahintulutan po yan. Nabanggit po yan sa hadith na nabanggit natin na namatay po ang nanay ng isang sahaba at pumunta siya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at pinahintulutan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na tayo ay magbigay ng sadaqah para sa taong pumanaw na. Ganun din na tinatawag na al-hajj, yung pagsasagawa ng hajj. Pero dito makikita natin na yung tinatawag na al-hajj, yung obligadong hajj. Ibig sabihin, mayroon siyang naiwan na hajj, hindi siya nakapagsagawa ng hajj. Halimbawa, may pandemya, so pumanaw yung tao o yung magulang. Ngayon, hindi siya nakapagsagawa ng hajj. Sa darating ng hajj, kung ikaw ay nakapag-hajj na, ay pwede ka magsagawa ng hajj para sa iyong magulang. Yan, meron pong dalil dyan na mayroong isang lalaki na dumating kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi na innaha lam tahujj qat. Ang sabi niya, ang nanay ko ay hindi nakapag-hajj. Sinabi ng tao na yun, afahujju anha, ako ba ay magsasagawa ng hajj para sa kanya? Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, doon sa isang babae na hujji anha, babae pala yung tinatawag na nagtanong kay Propeta. Sinabi niya na magsagawa ka ng hajj para sa kanya. Itong tinatawag na hajj at ganoon din yung pag-aayuno ay pinapahintulutan din, pero ito ay sa mga obligado. Ibig sabihin, hindi nakapag-hajj ang magulang na pumanaw o yung tinatawag na lolo na pumanaw. Pwede tayong magsagawa, pero dapat ay nakapag-hajj muna tayo. Nakapag-hajj muna tayo, saka tayo magsasagawa ng hajj para sa ating kamag-anak na pumanaw na. Ito po ay obligado at ang sunnah, yan ay hindi po nabanggit ng ating mga ulama, yan ay pinapahintulutan sa tinatawag na obligado na hajj. Ganon din sa pag-aayuno na dumating yung isang lalaki kay Propeta sallallahu alaihi wasallam o yung isang babae kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na binagit niya yung nanay niya na namatay at sinabi sa kanya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ikaw ba ay may utang o yung nanay mo ay may utang, babayaran mo ba ang kanyang utang? Sabi ng babae na yon ay oo, babayaran ko ang kanyang utang. Sabi niya, ayan, mas kailangan yung karapatan ng Allah ay mas kailangan na bayaran. So dito po, kung may, halimbawa, yung buwan ng Ramadan, hindi nakapag-ayuno o kaya may mga naiwan, syempre sa babae, mayroong tinatawag na mga regla o anumang doon, may mga naiwan na obligado sa isang babae na siya ay mag-ayuno doon, pero hindi niya, may mga valid reason siya. So dito po ay may mga naiwan siya na tinatawag na mga araw na kailangan niyang mag-ayuno. Pero siya ay pumanaw. Ngayon,
O kaya pati yung tatay, may mga naiwan siya na tinatawag na mga araw na hindi na napag-ayunuhan. Ngayon, mayroon siyang obligado na 5 araw o 10 araw na kailangan niya ayunuhan. Pero siya ay pumanaw. Pwede po tayong mag-ayuno para sa kanila. Yan ay tinatawag na kasama sa pwede nating gawin at ito ay darating sa kanila ang kanyang gatipala biidnillah. At hindi na sila tatanungin patungkol sa kanilang mga naiwan dahil ang binayaran natin ang bagay na yun kapag ito ay obligado. Kapag ito ay obligado. Makikita natin yung Hajj at saka yung pag-ayuno ay kapag ito ay obligado at hindi po nabanggit kapag ito ay sunnah. At bago tayo magsagawa ng tinatawag na pagsasagawa ng Hajj ay narapat na magsagawa muna tayo ng Hajj sa ating sarili bago natin isagawa ng Hajj yung magulang natin na pumanaw na. Ganun din yung pag-ayuno. Dapat ay tapos na tayo sa tinatawag na mga obligado bago natin bayaran yung mga hindi naiwan ng ating mga kamag-anak na pag-ayuno. Ngunit tanda natin na ang sala ay hindi po nabanggit at hindi po pwede. Okay? Yung tinatawag na yung sala. Nabanggit dito yung sala. Nabanggit ng mga ulama na wala ni isa sa mga ulama na nagpahintulot na magsagawa ng sala para sa ating mga kamag-anak na namatay na. Para sa ating mga kamag-anak na namatay na. So, hindi po pinapahintulutan na tayo ay magsagawa ng sala na ang ating gagawin na itong sala ay para sa ating kamag-anak. Wala pong nabanggit na dalil at yan po ay sinabi ng mga ulama na hindi po pinapahintulutan. Ang pagsasagawa ng Hajj o kaya Umrah, kung nabubuhay pa ang ating magulang, may nagtanong, ay kung nabubuhay pa sila, yung tinatawag na pwede ba nating isagawa, magsagawa tayo ng Hajj o kaya magsagawa ng Umrah sa ating mga magulang kung sila ay nabubuhay pa o yung mga kamag-anak. Pinapahintulutan po yan kung ang nanay halimbawa ay nagkasakit na hindi gagaling. Ibig sabihin, hindi niya kayang magsagawa ng Hajj at saka Umrah. At ganun din, yung tinatawag na, gaya na sabi natin, yung pumanaw na, wala tayong problema doon, pwede po yun. Pero, yung mahirap ay hindi po pwede dahil maaring siya ay magkaroon ng pera at siya ay makapagsagawa ng Hajj. Pero yung sinabi na halimbawa, may kamag-anak tayo, magulang, tito, na pwede natin isagawa ng Hajj, halimbawa yung magulang, pero siya ay may sakit na hindi nagagaling. Siya ay sa sobrang tanda na niya, hindi na siya gagaling, hindi niya kaya magsagawa ng Hajj. Yan ay pwede nating isagawa. Magsagawa tayo ng Hajj, Umrah para sa kanya. Pero gaya ng kondisyon na nabanggit ng mga ulama na yung sakit niya ay hindi nagagaling. So hindi niya kaya magsagawa ng Hajj, kaya pwede nating isagawa ng Hajj. Pero yung kahirapan, hindi po pwede dahil maaring biyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Darating ang oras siya ay makapagsagawa ng Hajj at saka ng Umrah. Ganon din na yung pagbabasa ng Quran sa libingan bilang pag-aalay doon sa tinatawag na namatay na kamag-anak. Halimbawa, magulang, nanay, tatay. Yan po ay sinabi ng ating mga ulama na gawain na bid'ah. Ibig sabihin, hindi po yan tinatawag na kanais-nais na gawain. Hindi po ginawa ng propeta, hindi ginawa ng mga sahaba at ng mga tinatawag na salafus salih. At ang nabanggit na hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag kayo ay pumasok o pumunta sa libingan ay basahin niyo ang surat Yasin, yan po ay napakahinang hadith, mahinang hadith. Yan po ay ginagawa ng mga tao na sila ay gumagawa ng panlilinlang sa mga tao na nagdadalil sila ng mga mahihinang hadith sa mga gawain ito. Hindi po ginawa ni propeta, hindi po ginawa ng mga sahaba, at ganoon din ang mga salafus salih ang pagbabasa ng Quran sa libingan ng namatay. Kaya yan po ang ifta. Hindi ko po ifta. Ifta po yan ng ating mga ulama tulad ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah, Sheikh Uthaymin rahimahumullah, na yan ay gawain na hindi kaaya-aya at ito ay maaaring pumasok sa bid'ah. Ngayon, ang nahati naman ang mga ulama kung pwede ba na ibang tulad nung pagtasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ganun din yung pagbabasa ng Quran sa bahay. Halimbawa, magbabasa ako ng Quran ngayon sa bahay. Pwede ba ito na ialay ko sa aking magulang? Yung pagtasbih, Allahu akbar, alhamdulillah, wala ilaha, pwede ko ba ito ialay sa aking magulang? Ang kanyang gantipala ay para sa kanya. Iba po yung pagbabasa ng Quran sa libingan.
Iba po yun. Yun po ang wala po mga ulama sinabi nila ito po ay hindi ka nais-nais at ito ay tinatawag na gawain na bago sa relihiyon o tinatawag natin na bid'ah. Ang pinag-usapan natin ngayon ay yung tayo sa bahay. Gusto natin magbasa ng Quran, gusto natin ialay sa ating magulang. Yan ba ay tinatawag na kaaya-aya o yan ba ay darating sa kanyang gantimpala tulad ng pagtasbih, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Doon tayo sa gawain na sadaka, yung kayamanan, wala tayong problema doon. Yan ay pinapahintulutan. Okay? Wala tayong problema doon. Inshallah, darating yun na banggit sa hadith. Ganun din yung obligado na hajj at saka yung umrah, tinatawag na pag-aayuno. Ang hajj at saka umrah, parehas yun sa pag-obligado at saka yung tinatawag na pag-aayuno. Ang obligado ay gagawin natin. Ngayon, dito tayo sa ibang mga gawain. Halimbawa, pagbabasa ng Quran sa bahay. Ganun din yung tinatawag na tayo ay maggawa ng tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Ito ba'y aabot sa yun sa ating mga ulama, mas mainam na ito ay iwan natin dahil hindi po ito ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero sinabi ng mga ulama na kung maaring maaring ito ay dumating sa kanila yung gantimpala, pero ang pananaw po at saka ina-advise natin ay mas mainam po na hindi natin ito gawin. Bagkus manatili po tayo sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Itong pinakadakilang payo dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpayo sa atin. Ano ang payo niya? Ang una, yung dua. Ang dua ang pinakadakilang nabanggit sa hadith na ito ay darating sa mga magulang natin na sila ay pumanaw na. Kaya ito ang pinaka dapat nating gawin. Ito yung pinaka bakit tayo pupunta doon sa tinatawag na nahati ang pananaw doon ng ating mga ulama? Na yung iba sinasabi nila na hindi darating at hindi ginawa ng mga salaf, hindi ginawa ng mga sahaba na sila yung namuhay kasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So magstay po tayo, manatili po tayo sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam na yung dua. Yun ang pinakamahalaga sa ating sala kapag tayo ay nasa bahay, bago tayo matulog, yung nagdudua tayo kay Allah kapag tayo nagpatira pa, manalangin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa ating mga magulang o mga kamag-anak na pumanaw na. Yan ang isa sa mga may papayo natin. Pangalawa, yung sadaka. Ang sadaka, mayroon tayong matibay na dalil. Yung pagbibigay ng sadaka. Magbigay tayo ng sadaka para sa ating tinatawag na mga magulang, sa ating mga kamag-anak na pumanaw na, yan ay tinatawag na wala tayong problema doon. Ngayon, yung pagbabasa ng Quran sa libingan, bid'a po yan. Wala tayong doon. Yan po ifta ng ating mga ulama. Kung dito naman tayo sa tinatawag na pagbabasa ng pagdidikar, yung subhanallah ialay natin doon, ayon po sa karamihan sa ating mga ulama, mas mainam na ito ay hindi na natin ginagawa dahil hindi po ginawa ng ating ng propeta at ganoon din ang mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ang mga salaf na ginagawa nila na sila ay gumagawa ng tasbih, sila ay gumagawa ng pagbasa ng Quran, inaalay nila, bagkus ang kadalasan na kanilang ginagawa ay dua at ganoon din yung sadaka. Marami pong klase ang sadaka na pwede nating gawin na ibigay para sa ating mga magulang. So dito po makikita natin na tayo po bilang isang mananampalataya na nabubuhay pa ay meron tayong pwedeng gawin para sa ating mga kamag-anak na sila ay pumanaw na, sila yung tinatawag na mga tao na kailangan nila ngayon yung ating mga panalangin. Kaya palagi sinasabi ng mga ating mga ulama, ganun din yung narinig ko na lecture ni Sheikh Uthaymin rahimahullah na kaning sinabi na ang pinakamalaki na mai-advise ko, maipapayo ko ay yung panalangin sa ating mga magulang. Panalangin sa mga tao na pumanaw na. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nanalangin din sa lahat ng kanyang ummah. Kasama po yan sa pinakamainam na gagawin natin at saka yung sadaka. Yung mga bagay na wala tayong dalil, mas mainam po na iwasan natin. Katulad nung pilit na sinasabi nila sa mga tao, yung tinatawag na pagbabasa ng Quran sa libingan. Yan po, hindi po ako nag-ifta. Ang nag-ifta po ang mga ulama natin, na malalaking mga ulama, na wala po, hindi po ginawa ng mga ni propeta, ng mga sahaba ang bagay na yan. Kaya narapat po na iwan natin ang bagay na yan. Yung pagbabasa ng Quran sa libingan, para ialay natin dun sa patay. Pero maliban doon, yung tinatawag na kapag tayo magbabasa ng Quran, sa bahay tayo, sa masjid, ialay natin sa may mga ulama po na nagsabi na ito ay pwede natin gawin, na ito ay pwedeng umabot sa tinatawag na mga magulang natin. Pero advice po ng ating mga ulama ay kunin natin yung sunnah. Ano yung sunnah na meron tayong dalil
doon po tayo. Na napakalinaw yung tinatawag na dua at saka yung sadaka. Doon naman sa Hajj at saka Umrah at saka yung sa tinatawag na pag-ayuno ay diyan po sa mga obligado. So siguro sa mga hindi naman po Muslim, kung namatay halimbawa sa Muslim na mananampalataya, kung ang kanyang magulang ay namatay na hindi Muslim, hindi po tayo pinapahintulutan na manalangin sa kanila dahil sila ay namatay ng mga hindi Muslim. Ngunit, alam natin, kung inaalala natin ang kanilang kaligtasan, nung sila ay nabubuhay pa, dapat tayo ay nanalangin sa kanila. Dapat ay tayo ay gumawa ng paraan para dumating sa kanila ang relihiyong Islam. At kung tayo ay nag-aalala sa kanila, ang Allah ay mas maawain sa lahat ng kanyang mga alipin. Alam ng Allah kung ano ang kanilang nasa puso nila at alam ng Allah kung ano ang tinatawag na ang Allah ay makatarungan sa lahat. Kaya wag tayong tinatawag na yung isipin natin yung mga bagay na ito dahil ang Allah ang tunay na nakakaalam sa kung ano ang nasa puso ng bawat isa. Kaya yung sa nabubuhay pa tayo, kung ang ating mga magulang ay buhay pa, na Muslim tayo, sila ay hindi Muslim, tayo ay manalangin sa kanila na gabayan ng Allah. Sila na mga kapatid, kamag-anak natin, asawa natin, o sino man na hindi pa mananampalataya. So, tayo ay manalangin sa kanila na gabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi sila Muslim, pero namatay sila, ay tayo po ay pinagbawalan na manalangin sa kanila dahil sila po ay namatay na hindi mga Muslim. Ang Allah ang nakakaalam sa kung ano ang nasa kanilang mga puso at ang kanilang mga gawain. Siguro po, malinaw po yung mga bilang panghuli, yung tinatawag na pagbabayad din ng utang sa namatay, kasama yan sa pwede nating gawin. At nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam isang beses na siya ay magsasala ng tinatawag sa isang sahaba na namatay. At tinanong niya kung may utang ba ang tao ito. Sinabi ng mga sahaba na meron siyang utang. Sinabi niya kay Abu Bakar at saka kay Umar na kayo ang magsala sa kanya. Ayaw niya magsala sa mga tao na mayroong utang. Pero sinabi ng isa sa mga sahaba, o propeta ng Allah, ako na ang magbabayad sa kanyang utang. At nagtakbir ang propeta at nagsala siya doon sa patay dahil mayroong isa sa mga sahaba ang tinatawag na nagbayad sa kanyang utang. Kasama po yun sa pwede natin gawin kung may mga utang ang tinatawag na mag-anak natin na pumanaw na. Sana po nakapulot tayo ng aral sa araw na ito at kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayo mag-message sa amin. Ganon din po sa pananaw ng ating mga ulama, hindi ko po ito ipinipilit sa inyo. Kung ang mga tao na gusto pa rin na isagawa niya yung pagbabasa ng Quran sa libingan, nasa sa inyo na po yan. Ang sa atin po, ipinapaliwanag po natin yung gawain na inutos sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ginawa ng propeta at ang kanyang mga sahaba. Ngayon po, ang mga tao na ayaw niyang pakinggan o kaya ay siguro nakasanayan niyang gawain na yun o ipinipilit niya, nasa inyo na po yun. Ang sa atin lamang po ay yung alam natin na ito ay tama, ay yung pinapayo natin sa lahat. Ngunit, nasa sa atin po yun kung tatanggapin natin o hindi dahil ang obligasyon po natin ay may parating natin sa mga tao ang tama na pagkakaalam natin na ito ay tama, na ito ang sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam na dapat nating isabuhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.